them, and I hope our students can really support our partner industries para mas ma-improve nila ang ilang systems and procedures. Thank you so much. Thank you so much, Sir Jerome Sardual, for the presentation. So, ihatagan nila title. So, wala nag-reason para na di ka sa mga social work. And also, again, our students from other courses, really kaayot as mentioned by Sir Jerome from the IT department. So, thank you so much, sir. Now, let's move on to the next presenter. We have here the Pollution Control Officer, or the Environmental Impact Assessment Officer of Soliman Eco Waste Management Corporation. Let us welcome Engineer Marjan D. Paragoso. My respect to the Chancellor of this university, Dr. Araso Sir, to the Vice Chancellors of different offices and affairs. We have here Dr. Lito and Dr. Puliton Sir, to our faculty and staff, the deans and directors who are present. We have also from stakeholders and students. To each and every one of you, maayong adlaw. No, so first and foremost, salamat sa pag-invite. And secondly, basin na yung mga lumanon din, no? Basin tabi lang, kasi maka-mention ko mga words nga ikaluglo ninyo, pero pagbigyan niyo na ako. No? Who are environmental engineering students here? Mag-graduate, mag-research. Ayan, no? So hopefully, pag mahuman na akong presentation, is makakuha kong idea kung sa inyong research project. No? So, today, I am not here to present to you a finished research. I am here to present to you a real industry challenges that hopefully you undergraduate students can transform it into meaningful studies, no? But before that, sir, allow me to introduce my company first. Our company is Soliman Eco Waste Management, and it is founded in 2003 by Mr. Epitacio D. Soliman Jr. So since siya naka-found, so ang ang pangalan sa mga company is iyang surname. No, so tama po hon, kung makanegosyo na mo, na may own company, yapinido na nyo. And guided with our mission and vision, we are the leading provider of excellent waste management services around the Philippines. Not only the Philippines, but also international. Kasi yung mga ginagamit namin na machine para mag-treat sa ang basura is gigan na siya sa laing bansa. No, yan na siya. Hala, wala to sila nandito. So, around the Philippines, mauni ang ang planta. We have the first ever plant sa Luzon, which is in Mexico. The second one is in Mindanao, which is in Baongon, Bukidnon, which is dito ko nagtrabaho karon. And we have also a plant in Visayas, in Tagami, Leyte. No? So, this is our plant in Baongon, Bukidnon. So, the capacity is to treat a wastewater with 100 cubic meter per day. And this is designed to treat a Class A effluent standard. So environmental engineers, pag mayroon na Class A, medyo need siya o technical na treatment eh. Siyempre, Class A ang imong i-treat ng wastewater. Di ba? So yan na siya. No? So, these are some of our services and offers. We have TSD and storage and disposal, or the TSD facility para aning mga waste. So in DAO 2013-22,
narito ang mga classification sa basura. So, among those 54 classification, naara sa 15 ang among i-treat, ang i-accept. We have also collection and transport, treatment and disposal sa mga domestic wastewater, other hazardous waste. We have also other services, naming consultancy para sa mga environmental concern solutions. We have also engineering and wastewater treatment. So technically, ladies and gentlemen, isa amo ang company is kapangulit kami o basura sa tibok Pilipinas, dalo na mo sa akong planta o among i-treat, no? So, not typical nga, ang yung nahibalan ng nga industry, for example, manufacturing Coca-Cola na sila ga-form sila, ga-manufacture sila o tapos na sila yung wastewater. Kami, ang among planta is waste management din siya. Gapangulit kami o kanin ng mga basura, tapos dalo na mo sa akong planta, dahil kami ba makita kung saan ko siya pag-treat, no? I also presented our permits and licenses kay, as you know, karon daghan na mga illegal. Familiar naman mo ano mga SOPSO, Poso Negro, di ba? So, mga illegal na sila. Kasi sabi ko yun yung term ako. Kami, kapag suksok niyo mga septic tanks, dalaw na mo dito sa planta o tarong na mo limpyo. So, technically, legal ang ang services. Namin ECC, namin mga research permit, namin mga test, theoretic or sa no? So, that's our company. So, ladies and gentlemen, remember, no? In reality, a wastewater treatment is, ayaw pa ko naman na kulang na sila o technology. No? Kay, naanaman doon ang mga idea. Kanang mga problema sa itong palibot ng air pollution, wastewater pollution, naana na idea. The thing there lang is it practical? Is it localized? Is it cost-effective? Kasi kung gusto mo ang inyong research ma-apply sa industry, it should meet this criteria. Pero sa ordinary mo, for example, ako nag-graduate ko 2020 dali, tapos ang akong research is a biodiesel from Gristrap, yung mga sebo-sebo, which is very effective na na-publish galit na mo. Pag-present na ko sa company, ganahan din sila. But when they do cost and benefit analysis, mas dako pang ilang magasto kaysa ilang ma-profit. No? So a challenge to you, ladies and gentlemen, kung gusto mo na inyong research from the university magamit sa industry, it should meet this following criteria. No? So, in paper, everything is constructed. But in reality, there is always a challenges. That is why I present to you my first industry challenges na pwede niyo mahatag og idea, makakuhaan og idea. We have here the inconsistent of influent characteristics. Problema kayo siya, not sa our remind lang sa dili lang sa among company, but sa halos lahat ng mga wastewater industry. Kaya pag kuhan mo, even ang imuhang wastewater is properly designed, it will be destabilized kung masyakload siya sa moabot ni mga influent. So for example, naka-perfect ang design mo para matreat mo ang wastewater sa for example, ay si Coca-Cola. Tapos pag-abot niya dito kay na-ay treatment, na basura gikan sa Nestle. So dahil siya characteristics ba? So taso BOD, taso ka ng pH, may na siya. No? Ang implication na siya, imuhang influent, bagsak. Imong chemical dosing, tumagawin mo, so gasto. Napag-industrial ba, gasto lang yung una-unaon nila. No? Higher energy consumption, rest of regulatory penalties, operational stress, and long retention period. So nga na siya ang application. No? So remember this one. Number one is inconsistent of influent characteristics. Dili na sa akong mga natuan ng mga industry sa una, ganito sila na ang abot pa lang sa nga influence sa ilang industries, daghana, tapos kamay kay pH. So, maulawan ang ilahang mga blower, ilang mga machine kay ang machine nila kay naka-design na to treat ani nga BOD. Tapos ang abot kay dako nga BOD. So, may na siya na scenario. No? So, yan na siya. Next is a sludge management. Mostly ng good pack sludge.
basura nila siya. But let me tell you, it is potential for a resource. Sa among company, ang among sludge, gina-compose na mo. Pero mind you, kay part na ko sa consultancy team, a lot of industry here, especially kana bitong gikan sa bumo, padong-yuog ng mga industry, napanahon na nila sa mga kay ang ilang mga sludge is dili na nila makontrol. So for example, nakasabang ka, ang ilang sugar cane, di ba? Ang ilang kuan na ito, kaya katulong ng mga juice. How about itong mga bagas? Wala naman itong ilabay. So yan na siya ka-problema, no? So a challenge para sa atong mga researchers is unsaon ninyo nga ang sludge sa usa ka companies dili siya maghatag og dugang nga problema, no? Kay maghatag na siya og high disposal expenses. Magita ka titira na, dako na magasto. Risk of improper handling, environmental contamination, maka-violation pa ka, no? Ingana siya. Next is a legal compliance. A lot of industry and environmental engineers ka-problema sila kung saan nila pag-meet ang standards sa atong mga environmental laws. For example, in the wastewater, ako galing mga friend, yung panawag sila, bagsak na send me. So, ayan, NOV, letter din sa DNR, naka-NOV mo. So, penalty na sa kanyang company. So, a challenge to you, ladies and gentlemen, kung sa may pwede buhaton sa usa ka industry para ma-comply nila ang taksa-taksa ng mga requirements sa atong mga environmental law. Especially if your company, if the industry have this RA 696 kadaghan din sa requirements na pagabuhaton. So, ingana siya, no? And, kamo po mga environmental engineer, this is to inspire you because ako na-expose na ako sa industry, pero gamay pa kaayo ang mga technical person na kabalo o waste management proper, especially kung sa wastewater treatment, air pollution treatment, gamay pa kayo industry mo lang. Ayaw mo ka walang discourage kay mabot nila ang time na pag-establish na sa gobyerno, dagko na taswento. May nga siya, no? I mean, the point lang is, ang technical personnel sa mga industries, dili pa kaayo hinanawan kung waste management ang pag-isbutan. No? Next is energy consumption. Ang wastewater treatment mga is nag-rely na sila sa electricity sa kurentira, which is most of the industry, wala silang pakialam ang wastewater treatment. Kay, dili naman sila mo-profit ani, no? Especially if ikaw PCO ka, kung environmentalist ka sa company, so mag-propose ka, sir, nga kung buhaton, sir. Dapat ato din mo sa manager, kaya di na ito musugod. Kaya wala na sa'yo ma-profit at to. Kwarta na maganda na nisgotan. That is why kung mag-propose galing mo, it should be cost effective. No? So ayan, mag-propose ka, sir, magpalita galing nga pang, dako-dako na nag-quarantine energy consumption. So a challenge on how you study to optimize energy. Obviously, you should study renewable resources, di ba? Gikan maka sa sludge, magbuhat-buhat ng mga energy para mo inyong i-power sa inyong STP. Ayan ang idea, di ba? It's up to you guys. You have brilliant ideas. Last one is this, community acceptance and other problem. Pag may wastewater, ganiso o accept ang mga tao sa palibot, especially sa amo ha, sa amo. Well, nakatukod ka namin dito, pero until now, napagyapon may mga resistance nga katunggan. Kaya pag mayroon buwan, hindi na natin naman kuhan, kaya perception ng gusto ng tao, atain na tayo sa tao. So yan, hugaw. Wala sila kabalo na there are ways how to handle it properly. Diba? Ana sila, nagtatong na natin eh. Nabi ni sa Baumon, very remote areas. So ana sila, nga nagdalaw na itong tayo sa agad o din sa atong lugar. Kaya na ilang mga perception. No? Pero, you challenge yourself. Dapat tabutin mga ano din ba, mga social work studies, di ba? Mag-study mo po kung saan sa kayo mga pamaagi para ma-accept sa community ang usa ka industry nga wholeheartedly ba kay not only STP pero kada mga industry like Coca-Cola, kada kung mag-tukod na sila industry sa lugar, community acceptance is very necessary. Mag-isod na sila, sugot na sila panahin ng kwarta. Pero dili na po na mawala
nga nasa na una-una ha, kung ano yan pa pala nila, may nga nga scenario, no? Especially if other problem, no? Magka-problema kung mubahog yun. Siyempre, wastewater, basura, like solid waste management, sludge management, basura, bahog yun na siya. So a challenge to you environmental engineers kung maka-put up mo o research na maka-control sa odor na pag butamin mo sa ilang odor, di na kaayo mo gawa sa palibot. So mga nga na, scenario lang, ingana siya. So, why those challenges are very matter to our industries? Siyempre, kung operation na ito isgutan, operation, system instability, madali magubay ng mga equipment, increased maintenance, ingana siya. Kung ang economics gasto tayo, kung katong mga challenges is dili ma-cope up. Kung social impact complaints, multiple reports, ingana siya. And environmental impact, of course, by water body contamination, greenhouse gas emission, ingana siya. No? So, I have here an ideas for your research and innovation, probably. Pwede makahula-hula ng mga low-cost equalization system. Siyempre, influent variability magod. Hindi na siya equalization. Ang bato na is equal mo siya, tapos mag-construct ang tangke, water yung blower. Maybe makahula-hula mo kung saan pamagi para mas less ang gasto. No? Low-cost odor neutralization system. Ang ginabuhat, maganda naman kayo ng mga downy, mga pahulog pa, mga vanilla. Pero how much more kung lumagay tayo ang baho? So, nga na siya. AI simulation or modeling system, especially AI rampant naman tamaron. So, maybe maka-predict mo, makabuhat ng AI nga ma-predict sa company nga pag-buho. Ingani ang result sa ato ang parameters karon. So, dili lang kung akali baksak ni so dili mo ako i-submit nga report. Maya na ba? Smart IoT system, gamitan na ninyo ng mga Internet of Things na mga gamit mo. For example, magbuhat ng mga automated dashboard, maya na ba? Like, mag-test na mo o something sa magpa-test mo. So, sure mo mga bagsak to. So, if you have ideas on how to simulate your parameters, then mas mapaisi ang trabaho sa industry. Now, I have also here illustrated a solar assisted STP system para din na magamit ng electricity sa renewable resources na lang. I don't know sa labag but you have better ideas, guys. Energy optimization. It's very important also sa atong mga industry. Sa among company, okay na sa among mga bayaran isang energy kay mo man ang amo ang planta, how much more ang kanang mga open industry na walay paki sa mga wastewater treatment. Time's up! Sludge recovery facility, renewable sources, and of course, community perception study of wastewater treatment. So, muna siya ato ang mga ideas for research and innovation. So, I want you to take note that wastewater industry is evolving. No, so, makasunod mga ka ng problema, pagkasunod adam, ito ba problema na saan. So, muna yung una-una, no? So, ma-accept lang sa industry ang inyong mga research if it is data-driven solution, sustainable operation, smart system, and cost-effective innovation. So, your research, dili na siya dapat mapunta sa university, no? So, look at wastewater not as waste, but as source, but an opportunity of innovation. So looking forward to see your research to solve our real world problems. Dagang salamat. Thank you so much, Engineer Margin, para go sa sunod kayo sa time is up. Kay we really thought nga, wala talaga time si Sir Jeremy. Pero nag-time niya pa siya. Alright, so thank you so much, sir, for the presentation. And let's now proceed to the second to the last industry who will be presenting their industry problems. We have here, she is a science research specialist too,
of the Department of Agriculture Research Center for Hidden Land Development of the Bureau of Plant Industry. Ladies and gentlemen, let us welcome with a big thundering of applause, Ms. Alisa Marie Y. Kailin. The